Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at miyembro kayo ng SSS, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang balitang ito ay direktang nakakaapekto sa inyong bulsa ngayong March 2026. Marami sa ating mga lolo at lola, mga tatay at nanay na nagretiro na ang nagtatanong sa akin sa comments, sa mensahe at maging sa personal, Kuya, kailan ba papasok ang pangalawang tranche ng 1,000 pension increase? At ang totoo, marami sa inyo ang hindi lang nagtatanong, kayo ay nag-aalala. Kasi yung pera na yon, hindi lang numero yon sa papel. Iyon ang ulam para sa susunod na linggo. Iyon ang gamot na kinukuha ninyo sa botika tuwing buwan. Iyon ang pamasahe papunta sa ospital. Kaya naman, ngayon, uupo tayo at mag-uusap tayo ng maayos, parang magkaibigan lang na nag-uusap sa mesa ng kusina. Bago pa man tayo magsimula, gusto kong sabihin sa inyo, huwag kayong maniwala sa lahat ng balita na inyong nababasa sa social media na walang source. Maraming nagkakalat ng maling impormasyon at ang resulta, ang mga senior na katulad ninyo ay pumupunta sa SSS branch, nag-aabang ng matagal, tapos pauwi na lang nang walang nakuha dahil hindi pala totoo ang balitang iyon. Ngayon, lahat ng sasabihin ko ay base sa pinakabagong opisyal na pahayag mula sa SSS at sa Republic Act 1199, ang Social Security Act of 2018, kasama na ang pinakabagong implementing rules nito. Handa na kayo? Halika, simulan na natin? Para maintindihan natin ng buo kung saan nanggaling ang 1,000 na dagdag na ito, kailangan nating bumalik ng kaunti. Noong 2017, inanunsyo ng pamahalaan ang 1,000 pension increase para sa lahat ng SSS pensioners. Ngunit dahil sa mga hamon sa pondo ng SSS, hinati nila ito sa dalawang bahagi. Ang unang 500 tranche ay naibigay na noong nakaraan. Ang pangalawa, ang natitirang 500 hanggang 1,000 na dagdag, ang siyang pinag-uusapan natin ngayon. Ngayon ang tanong ng lahat, talaga bang darating ito ngayong 2026? Ang sagot ay oo, at ang SSS mismo ay nagpatunay na sila ay nagtatrabaho para sa implementasyon nito ngayong taon. Pero tulad ng lahat ng government benefit, may proseso, may timeline, at may mga kondisyon na dapat ninyong malaman. At iyon mismo ang tatalakayin natin ng isa-isa ngayong araw. Ito ang unang tanong na dapat ninyong sagutin para sa inyong sarili. Hindi lahat ng miyembro ng SSS ay automatikong matatanggap ng pension increase na ito. Kailangan muna ninyong ma-qualify bilang regular SSS pensioner. Ibig sabihin, kailangan kayong mayroon ng aktibong monthly pension na tinatanggap mula sa SSS. Hindi yung lump sum retirement benefit at hindi yung partial disability pension na mababa ang halaga. Kung kayo ay isang retirement pensioner na aktibong tumatanggap ng buwanang pensyon mula sa SSS, kayo ay kasama. Kung kayo ay isang survivorship pensioner, ibig sabihin widow o widower na tumatanggap ng pensyon ng inyong pumanaw na asawa, kayo rin ay kasama sa grupo na matatanggap ng pagtaas na ito. Kung kayo naman ay may disability pension, depende iyon sa uri ng disability at sa inyong kasalukuyang benefit amount, kaya magandang tumawag o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch para ma-verify ang inyong specific na sitwasyon. Ngayon, para sa mga nagtatanong na may 65 taon na sila pero hindi pa sila nag-a-apply ng pension, pakikinig kayo sa parte na ito ng mabuti. Kung hindi kayo nag-a-apply, wala kayong matatanggap. Hindi automatiko ang pensyon maliban na kayo ay umabot ng 65 na may sapat na kontribusyon at ang inyong employer ay nag-file na ng retirement para sa inyo sa ilang particular na kaso. Kaya kung mayroon sa inyong mga mahal sa buhay na hindi pa nag-a-apply ng SSS retirement pension, pakitulungan sila ngayong araw na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang pera. Ito ang parte na lahat ay gustong marinig. Ang 1,000 na pension increase ay hindi nangangahulugang lahat ay makatatanggap ng eksaktong 1,000 na dagdag sa kanilang pensyon. Kailangan ninyong maunawaan kung paano kinakalkula ng SSS ang inyong buwanang pensyon. Ang inyong SSS pension ay nakabatay sa tatlong bagay.
Una, ang inyong average monthly salary credit o AMSC sa buong karera ninyo. Pangalawa, ang bilang ng inyong total contributions or credited years of service. At pangatlo, ang minimum pension floor na itinakda ng batas. Ngayon, ang 1,000 increase ay isang flat additional amount. Kaya kung ang inyong pensyon ay 2,500 ngayon, maaari itong maging 3,500 pagkatapos ng pagtaas. Kung ang inyong pensyon ay 4,000, maaari itong maging 5,000. Pero narito ang importanteng detalye na maraming hindi nakikinig. Ang minimum pension para sa mga may sapat na contribution years ay magbabago rin kasabay ng increase na ito. Para sa mga may 10 hanggang 19 credited years of service, ang minimum ay kasalukuyang nasa 1,200 bawat buwan. Para sa mga may 20 years o higit pa, ito ay 2,400 bawat buwan. Ang mga halagang ito ay maaaring ma-adjust pataas kasabay ng implementasyon ng bagong tranche. Kaya huwag kayong mag-assume na ang inyong kasalukuyang pensyon ay ang pinakamataas na makukuha ninyo. Palaging i-verify sa SSS. Ito ang pinakamahalaga at pinakahinihintay na sagot. Batay sa pinakabagong impormasyon, ang implementasyon ng pangalawang tranche ng 1,000 increase ay inaasahang mangyayari sa loob ng 2026 at ang mga unang disbursement ay maaaring magsimula sa ikalawang quarter ng taon. Iyon ay April hanggang June 2026 para sa mga pensioners na nakakatugon sa lahat ng requirements. Ngayong March 2026, ang SSS ay nasa proseso pa rin ng finalization ng implementing guidelines at ng pag-update ng kanilang payment systems. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pa nakatatanggap ang marami. Huwag kayong magpanik. Hindi ito nangangahulugang hindi kayo makakakuha. Nangangahulugan lang ito na may proseso pa na dapat tapusin ng SSS bago nila i-release ang mga pondo. Para sa mga pensioners na nagtatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng UMID card or ng PesoNet accredited banks tulad ng Land Bank, BDO or BPI, ang pagtaas ay maaaring direkta na lang na maideposito sa inyong account nang walang karagdagang hakbang mula sa inyong panig. Para sa mga nagtatanggap pa rin ng tseke o nagpupunta pa sa SSS para sa kanilang pensyon, maaaring kailangang mag-update kayo ng inyong disbursement channel para mapadali ang proseso. Ngayon, huwag tayong maupo lang at maghintay. May mga hakbang na dapat ninyong gawin ngayon mismo para masigurado na hindi kayo mabubukod sa pension increase na ito. Una at pinakaimportanteng bagay, siguraduhin na ang inyong SSS records ay updated. Ibig sabihin, ang inyong civil status, ang inyong address, ang inyong beneficiaries, at lalo na ang inyong bank account details. Maraming pensioners ang hindi natatanggap ng kanilang benepisyo dahil ang kanilang bank account sa SSS records ay nakasarado na o kaya ay nagbago na ang kanilang address. Pangalawa, i-verify ang inyong My SSS account online. Kung wala pa kayong online account, paki-register na ngayon sa my.sssgov.ph o pakihiling sa inyong mga anak o apo na tulungan kayo. Sa inyong My SSS account, makikita ninyo ang inyong kasalukuyang pension amount, ang inyong contribution history, at ang inyong disbursement details. Ito ang pinaka-reliable na paraan para malaman kung may pending adjustment sa inyong account. Pangatlo, kung kayo ay mayroong umabot na sa 65 taon ngayong 2025 o 2026 at hindi pa kayo nag-a-apply ng retirement pension, pumunta na sa pinakamalapit na SSS branch at mag-apply na. Ang retirement pension ay hindi retroactive. Hindi ninyo mababawi ang mga buwang na palampas ninyo dahil hindi kayo nag-apply agad. At ngayon, pag-usapan natin ang bahagi na hindi gustong pag-usapan ng karamihan, ang mga posibleng reduction o clawback. Oo, may mga sitwasyon kung saan ang inyong pensyon ay maaaring mapababa o mapigilan. Gusto kong maging honest kayo sa inyo ukol dito dahil mas mabuti na kayong may alam kaysa magulat kayo sa hinaharap. Una, kung kayong isang pensioner ay bumalik sa trabaho at nag-eempleyo ulit, kailangan ninyong mag-report ito sa SSS.
Sa ilang kaso, lalo na para sa mga early retirees, ang pagbabalik sa trabaho ay maaaring makaapekto sa inyong pension eligibility habang tumatanggap kayo ng sahod. Ito ay isang delikadong sitwasyon na dapat kayong kumonsulta sa SSS bago gumawa ng desisyon. Pangalawa, ang mga survivorship pensioners ay dapat mag-ingat. Kung kayo ay byudo o byuda at muling mag-asawa, ang inyong survivorship pension mula sa SSS ay maaaring matanggal. Ito ay nakalagay sa batas at hindi ito biro. Maraming senior ang nalimutang ito at naabala ang kanilang benepisyo. Pangatlo, kung may arrears or pending overpayments sa inyong SSS account, ibig sabihin, may panahon na sobra ang natanggap ninyo, ang SSS ay may karapatang i-deduct ang overpayment mula sa inyong susunod na pension payments. Kaya kung natanggap ninyo ang isang liham o notification mula sa SSS tungkol sa overpayment, huwag itong bilangin, tumugon agad at ayusin ang sitwasyon. Ito ang tanong na madalas na hindi tinatanong ng mga senior, binubuwisan ba ang aking SSS pension? Ang magandang balita, sa ilalim ng kasalukuyang Philippine tax law, ang SSS retirement pension ay hindi kasama sa taxable income. Hindi kayo kailangang magbayad ng income tax sa inyong SSS pension. Ito ay isang exemption na nakaprovide sa ating tax code at ito ay nananatili hanggang ngayon. Ngunit may isang bagay na dapat kayong malaman kung kayo ay may iba pang source ng kita tulad ng rental income, negosyo o interest income mula sa malaking deposito sa bangko, ang mga iyon ay hiwalay na bubuwesin. Ang SSS pension lamang ang tax-exempt. Kaya kung kayo ay may compound na income, makipag-usap sa isang accountant or sa BIR para malaman ang inyong full tax obligations. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-praktikal na parte. Paano ninyo maaaring mapakinabangan ang inyong pensyon nang higit pa sa simpleng pagtanggap nito bawat buwan? Una, pag-isipan ninyo ang inyong disbursement channel. Kung kayo ay nagtatanggap pa rin ng inyong pensyon sa pamamagitan ng OTC o over-the-counter sa SSS, seriously na pag-isipan ang pag-enroll sa isang bangko na may mababang maintaining balance at walang monthly fees. Ang Land Bank, halimbawa, ay may account para sa senior citizens na may mas mababang requirements. Pangalawa, huwag kalimutan ang inyong SSS benefits na lampas pa sa monthly pension. Mayroon kayong karapatang mag-avail ng SSS Pensioner Loan Program na nagbibigay ng hanggang 2 buwang pension advance sa mas mababang interest kaysa sa karaniwang bangko. Mayroon din ang SSS na Medicare benefits sa pamamagitan ng PhilHealth. Siguraduhin na linked ang inyong SSS pension sa inyong PhilHealth ID para automatiko kayong masaklaw. Pangatlo, pag-isipan ninyo ang pagkonsulta sa DSWD o sa inyong lokal na OSCA or Office for Senior Citizens Affairs tungkol sa inyong social pension eligibility. Kung kayo ay isang indigent senior citizen na walang ibang source ng kita at hindi kasali sa SSS o GSIS, mayroon kayong karapatang mag-apply sa social pension na nagbibigay ng 1,000 bawat buwan mula sa DSWD. Iyon ay libre at magagawa ninyo ito kasabay ng inyong SSS pension kung kayo ay kwalipikado. Kung kailangan ninyong personal na pumunta sa SSS, narito ang ilang tips para hindi kayo magsayang ng oras at lakas. Pumunta ng maaga, mas mainam ang 8:00 ng umaga bago pa mag-apon ang linya. Magdala ng lahat ng documents sa iisang sobre. Valid government ID, UMID card kung mayroon, inyong pension passbook or bank details, at isang photocopy ng lahat. Huwag kalimutang magdala ng inyong SSS number na nakasulat sa isang piraso ng papel para hindi kayo mahirapan sa pagsagot ng forms. Kung mayroon kayong kasamang kapamilya o caregiver, pwede silang pumunta para sa inyo na may Special Power of Attorney o SPA. Ang SSS ay nag-a-accept ng authorized representative para sa mga senior na may kahirapan sa pagpunta personal. Ang SPA form ay available sa SSS website at sa lahat ng branches.
Mga mahal kong seniors, bago tayo magtapos ngayong araw, gusto kong sabihin sa inyo mula sa puso, ang inyong pensyon ay hindi charity. Iyon ay inyong pinaghirapan. Bawat buwang nagtatrabaho kayo, bawat kontribusyon na ibinawas sa inyong sweldo, bawat taon na inyong inialay sa trabaho, ang lahat ng iyon ay nagdala sa inyo ngayon sa lugar na ito. Kayo ay may karapatang malaman ang lahat ng inyong benepisyo. Kayo ay may karapatang tanggapin ang bawat piso na nararapat sa inyo. Kaya huwag kayong mahiyang magtanong sa SSS. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa inyong mga anak o apo para i-check ang inyong online account. At huwag kayong maniwala sa mga nagmamarunong na walang basehan. Laging hanapin ang opisyal na source. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring i-like at i-share ito sa inyong mga kaibigan at kapamilyang senior na nangangailangan ng impormasyong ito. I-subscribe na rin sa channel natin at i-click ang bell button para hindi kayo mapalampas ng susunod na importanteng update tungkol sa SSS, GSIS, PhilHealth at lahat ng benepisyo na para sa ating mga senior. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo, manatiling malusog, at huwag kalimutang ang inyong pensyon ay darating dahil kayo ay karapat-dapat dito.